Magandang hapon po sa bawat isa. Magsimula po tayo sa gawain ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at pangungunahan ko po kayo sa pre-worship. Good afternoon po. Ngayon po ay Friday Prayer Service. Tayo po ay magsisimula sa gawain ng Panginoon. Kunin po natin yung mga Biblia natin at sabay-sabay po natin itong buksan sa Joshua chapter 23, verse 8 po hanggang 11. Joshua 23, verse 8 po hanggang 23, 8, 11 po. Manatili kayong tapat kay Yahweh na inyong Diyos, gaya ng ginagawa ninyo hanggang ngayon. Dahil dyan, itinaboy niya pagdating ninyo ang maraming malalaki at malalakas na bansa at wala pang nakasukil sa inyo isa man. Ang isa sa inyo ay nakapagpasuko sa 1,000 kaaway sapagkat si Yahweh ang siyang nakikipaglaban para sa inyo tulad ng kanyang ipinangako. Huwag kayong makalilimot, umibig kay Yahweh na inyong Diyos. Ito po yung sinabi ni Joshua dun sa mga tao o yung sa mga Israelita po na talagang sabi doon na manatili silang tapat sa ating Panginoon, gaya po ng ginagawa nila noong time na yun. Tayo po ng mga Christian po, ganito din yung sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, na manatili tayo tapat sa Kanya. Ang ganda nga nung sinabi po doon, na huwag tayong makalilimot doon sa pag-ibig natin sa ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon, siya yung talagang nagtatanggol sa atin, siya yung nakikipaglaban sa atin, siya yung kasama natin, ano man yung sitwasyon po ng buhay po natin. Kaya, as we worship the Lord sa ating pagpupuri, sa ating pagsamba sa Panginoon, maganda na sambahin natin siya kung sino siya. Maganda na alalahanin natin, talagang gustuhin natin, talagang hangarin natin na talagang mabigyan siya ng papuri sa lahat po ng ating gagawin. Mabigay natin yung pinakamainam na pagsamba po sa Kanya. May bibigay natin yung pinakamainam na pagkilala po kung sino siya sa buhay po ng bawat isa sa atin. And gawin natin ito sa ating pagpupuri po, sa ating pagsamba sa Panginoon. Bago po yun, tayo po manalangin sa ating Panginoon. Panginoon, pinupuri ka namin, Lord God. Sinasamba ka ng bawat isa sa amin, Panginoon Diyos. Napakabuti mo, Panginoon. Ikaw ang siyang patuloy na nakahayag sa amin, Panginoon. Lord, kaya nang sinabi mo sa tao ka, Lord, tunay nga na kami manatiling tapat sa iyo, Panginoon Diyos. Huwag namin limutin, Panginoon, Lord God, ang aming pag-ibig sa iyo, Panginoon Diyos. Pagkat, Lord, pinaranas mo sa amin, Panginoon, Lord God, kung gaano kadakila ang pag-ibig mo, Panginoon. Pinaranas mo sa amin, Panginoon, Lord God, Lord, yung katapatan, Panginoon. Kaya, Lord, hayaan mong tumugon kami, Panginoon Diyos, ng katapatan, Panginoon. Hayaan mong tumugon kami, Panginoon Diyos, so God, Lord, puno ng pag-ibig sa iyo, Lord God. Sa aming pagpupuri, sa aming pagsamba, Lord God, hanggang namin, Panginoon Diyos, na sambahin ka, Lord God, kung sino ka, Lord God. We desire, Lord God, to know more of you, Panginoon Diyos. We desire, Lord God, na ipahayag, Panginoon Diyos, so God, iyong pangalan, Panginoon, ang iyong kadakilaan, yung kabutihan, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord God. And Lord, we invite your presence, so God, in our needs, Panginoon Diyos. Kung wala ka, Lord God, walang kabuluhan, Panginoon, pagtitipong ito, Panginoon. Ikaw ang mahalaga, Lord God, sa aming kalagitnaan. Hangad namin ang pagkilos mo, hangad namin ang pangunguna mo, hangad namin, Lord God, na maranasan ang iyong presensya, Panginoon. At sa aming paglapit sa iyo, Lord God, Lord, kami man namin nakagawang pagkakamali, humihingi kami ng kapatawaran, Panginoon Diyos. Hangad namin, Lord God, na makalapit sa iyo na ayos ang aming mga puso, Panginoon. Hangad namin, O God, Lord, na maranasan, Panginoon, O God, Lord, ng iyong kaluguran sa buhay ng bawat isa sa amin. Ngayon din naman, nagpapasalamat kami, Lord God, sa kapamahalaan na pinagkaloob sa amin, sa kapangyarihan na kaloob sa amin, Panginoon, na anumang talian namin dito sa lupa ay tatalian sa kalangitan. Anumang aming pakawalan dito sa lupa ay pakakawalan din naman sa kalangitan. Lord, tinatalian namin, Panginoon Diyos, sa anumang gawa ng Diablo, Lord God, anumang kalungkutan, kaguluhan, pagkatakot, Panginoon, sakit, Lord God, tinatalian namin yan sa pangalan ng Panginoong Jesus, so God, anumang sakit, Panginoon Diyos, Lord, anumang panalinlang na gawa ng Diablo, anumang paghihirap na ginagawa ng Diablo sa iyong mga anak, tinatalian namin yan sa pangalan ng Panginoong Jesus, so God, aming pinakakawalan, Panginoon, kaayusan, kapayapaan, kagalakan sa iyong presensya, Panginoon, ang mga salita mo, Panginoon, Lord, na nararanasan namin, Panginoon, Lord
God. Lord, ang presensya mo, Panginoon Diyos, so God, ang pagkilos mo, Panginoon, ang kagalingan sa lahat ng uri ng sakit, pagiging matuwid, pamumuhay sa kabanalan, Panginoon Diyos, katotohanan ng mga salita mo, Panginoon, Lord God. And whom the Son sets free, Lord God, He is free indeed, Lord God. Kami tunay na malaya, Panginoon Diyos, na magpupuri at sasamba sa iyo, Lord God. Mangyari ang iyong kalooban sa aming kalagitnaan, Panginoon. Ikaw ang siyang maitatanghal ng bawat isa sa amin. Maraming pong salamat. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sige po, lahat po tayo ay umawit sa ating Panginoon.
Napakaganda po na tayo pong mga anak ng Diyos. Pinapahayag natin kung sino ang Panginoon po na pinaglilingkuran po natin. Kaya pag binabasa natin yung Book of Psalms, talagang laging pinapahayag doon, talagang ibig sabihin, pinapahayag ng psalmist kung sino ang Panginoon. Pinapahayag niya lahat ng kahangahangang bagay po na ginawa ng Panginoon. Magandang hapon po sa inyo. I hope and always pray po na lahat tayo ay nasa maayos pong kalagayan. Lagi nga biruan nga ng mga kabataan ngayon na talagang iniisip natin or pag kinakamusta yung bawat isa na hoping and praying na may panlasa pa ang bawat isa. Ibig sabihin talagang hindi tayo apektado pa nung COVID or iniingatan tayo ng Panginoon, hindi tayo nagkakasakit po. Although yung panahon hindi umaangkop, ibig sabihin hindi maganda yung mga nararanasan nating panahon, but still nasa kamay tayo ng Panginoon, iniingatan tayo ng Panginoon, iniibig tayo ng Panginoon. Kinakailangan lamang po na tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon. And it's always a privilege po na lagi pong magpahayag po ng salita ng Panginoon. Tayo mga anak ng Diyos, ang pinakadapat na kagutuman po natin, lalo na sa panahon ngayon, pwede nating sabihin kagutuman pisikal ay yung pagkain na kinakain natin sa pang-araw-araw. Pero pagdating po sa spiritual natin, ang kagutuman po ng bawat isa sa atin ay ang salita po ng Panginoon. Ito yung dapat na tayong mga Christian, ito yung dapat na yakapin natin sa mga panahon ito. Ito yung dapat na talagang siliksikin natin, dapat na alamin natin, at dapat na makita sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kasi wala tayong ibang aasahan po sa panahon ito, kundi ang ating Panginoon lamang po. At nung mga nakaraan po, ang pinag-aaralan po natin ay worship. Pero mag-break lang tayo kasi gusto natin na ipagpatuloy po yung pinag-aaralan natin nung mga nakaraan din about becoming a praying church po. Glory to God po, and I always praise the Lord po kasi may mga kapatiran or even mga kakilala, mga nanonood po of this FB streaming na napapractice na nila ito. Ibig sabihin, I believe kahit hindi pa nga ito na ituturo, alam ng JCF yung kahalagahan po ng panalangin. Laging binibigyang diin sa atin na importante na italaga natin yung sarili po natin sa panalangin. Kasi yung panalangin, inilalagay tayo nito sa posisyon na talagang ang pinakamaasahan natin, ang pinakadapat na lapitan po natin ay ang ating Panginoon. Kaya ngayon po, ang pinag-aaralan po natin is becoming a praying church. Ang JCF, gusto natin, mga kapatiran, even kahit po kayo po na mga nanonood po of this FB streaming, gusto natin na maging isa tayo na talagang nagiging praying church o tayo nagkakaisa po sa isang panalangin. Nung nakaraan, binanggit natin that everything we do po as individual Christians, mga kapwa ko mananampalataya, lahat ng nanonood po of this FB streaming, and as a church, tayo na ang local church natin ay JCF po. Sabi nga, everything that we do as individual and as a church should be bathed in prayer. Kailangan yan ay babad po sa panalangin. Kailangan yan po ay pinapanalangin po ng bawat isa sa atin. Other times, may mga pagkakataon po na ginagamit lamang yung panalangin only in an emergency. Ako po personally, guilty ako dyan before na nauunawaan ko na lalapit ka lang sa Panginoon kapag may kailangan ka. Pero tinuturuan tayo na lagi nating naririnig that pray without ceasing, talagang tayo manalangin na hindi man emergency or emergency man. Dahil nauunawaan po natin that prayer is important. Sabihin nyo po sa katabi nyo, prayer is important. Napakahalaga po ng panalangin. Instead of being something we do every day, katulad po nung paghinga, katulad po nung, sino po ba rito yung humihinga? Yung iba po, hindi na po kayo humihinga, kumakain, naglalakad, nagsasalita. Ito yung mga madalas nating ginagawa po. What more po, yung pagdating po sa panalangin. Ito din naman ay dapat na madalas po nating ginagawa. Hindi lamang po ito nagiging little glass covered ng box, nakalagay po sa mga pader at meron pong signage na break in case of emergency. Diba na hindi lang ito gano'n na bubuksan natin or pupuntahan natin kapag in case of emergency. It is true po every often na we associate prayer po kapag may crisis or may mga pinagdadaanan tayong hindi magandang sitwasyon.
Pero sinasabi nga po, tinuturo sa atin sa Biblia po na kinakailangan po na manalangin po tayo. At ang JCF, gusto natin na maging praying church po. Amen po ba? Pwede nating sabihin, Pastora, ano lang naman yan, dapat sa mga pastor lang yan kasi sila naman yung malalakas sa langit eh. Sila yung pinakikinggan. Sa Bible po, wala pong ganon. Ang sinasabi po ng Biblia, ang dapat pagtuunan po ng mga pastor ay word and prayer. Ibig sabihin talagang dapat na kami manalangin po. Pero lahat po tayo, sinasabi po sa Biblia, ine-encourage po tayo na tayo po ay dapat na manalangin. Kung babaybayin natin, tingnan niyo po yung mga disciples. Kasama na nila ang Panginoong Jesus. Nakita na nila na talagang gumawa ng maraming himala ang ating Panginoon, nagpagaling ng mga may sakit, bumuhay ng mga patay, nagpalayas ng mga demonyo, gumawa ng mga kamanghamangang himala, gaya ng pag-turn niya ng water into wine. Diba? Pero tingnan niyo yung sinabi ng mga disciples sa ating Panginoon, Lord, turuan mo kami na manalangin. Diba? Diba, gusto ng mga disciples na matutunan nila ang manalangin. At ang ating Panginoong Jesus po ay tinuruan po sila. Ganon din yung gusto natin, na talagang mayakap natin about prayer po. Ilang bagay na pinag-aralan po natin is becoming a praying church. Ito yung dapat na yakapin po natin. Praying church, prioritize prayer. Priority is something that we do first in importance. Ibig sabihin, kapag may priority, ginagawa natin yun kasi mahalaga po yun sa atin. Ang prayer, ginagawa natin ito una sa lahat dahil mahalaga po ito sa atin. Mahalaga yung ugnayan natin sa Panginoon. Mahalaga po yung pagdulog natin sa ating Panginoon. In becoming a praying church, dapat pinaprioritize po natin yung panalangin. Hindi ito taken for granted, hindi ito neglected, hindi yung, kapag natapos ko na lahat ng gagawin, tsaka na lang ako mananalangin. Hindi ito yung last resort natin, but ito yung lagi nating pinupuntahan. Ito yung inuuna natin, dumating man yung mga difficulties, dumating man na merong sakit, dumating man na may hardships na naranasan natin sa ating mga buhay, we are turning to prayer. We turn to God for prayer. Prayer should be a priority for the church. Review lang po ito para sa ilan po, for the sake po of others na hindi po ito napakinggan. Una, the Lord Jesus prayed. Prayer should be a priority for the church because the Lord Jesus prayed. Ang ating Panginoong Jesus, nag-iwan siya or nagpakita siya sa bawat isa sa atin, mga mananampalataya po, ng isang halimbawa na dapat nating sundan, na kung siya po'y nanalangin, dapat po tayo mga anak ng Diyos ay manalangin din. Even the early church, nung umakyat ang Panginoong Jesus sa kalangitan, naiwan po ang mga disciples at pinahayo sila ng Panginoon, sinugo sila ng Panginoon na mangaral po ng mabuting balita. Sila din naman, they were devoted to prayer. Prayer should be a priority because God hears us. Diba, lumalapit tayo sa Panginoon, priority natin yung panalangin po because we believe na ang ating Panginoon po ay pinakikinggan po ang ating mga panalangin. Prayer should be a priority because you will receive. Lumalapit ka sa Panginoon, may hinihingi ka sa Panginoon sa panalangin at pinapanalangin mo yun sa Panginoon sapagkat pinapanampalatayaan mo na matatanggap mo anumang bagay na hinihingi mo sa ating Panginoon. Panglima po, medyo mabilis po ako dito kasi it's only a review lang po. Prayer is a way to express thanksgiving to God. Kaya hindi lang ang panalangin, hindi lang siya moment na talagang sabihin mo lahat ng problema mo, umiyak sa Panginoon or sabihin mo kung ano yung gusto mong sabihin. But ang pinakamaganda na makita po natin dito, prayer should be a priority for the church because it is a way for us to express our thanksgiving to God. Nanalangin ka na nung ikaw ay nagkasakit, gumaling ka, napaka-mainam or napaka-buti po na ikaw ay magpasalamat sa ating Panginoon. And sinabi din dun sa pinag-aralan natin na ang isang tao o mananampalataya po na nanalangin sa ating Panginoon ay magkakaroon po ng kapayapaan. Sabi nga sa Philippians, I believe, transcendental peace yung makukuha, mararanasan po ng tao ngayon. Other people need prayer. Bakit priority ng church ang panalangin? Because dahil po nauunawaan po natin na may mga tao po na kailangan po ng panalangin. At yun po yung pangalawang pinag-aralan natin. In becoming a praying church prays for everyone. God shows favoritism to no one. Amen po ba? Ibig sabihin, ang ating Panginoon, wala po siyang itinatangi. Tayo mga anak ng Diyos, we show favoritism to no one.
Sabihin, lahat ng tao kapag nag-ask po sa atin ng prayer, we are praying for people generally, we are praying for people specifically. Hindi tayo namimili ng tao, ay pagpipray ko to kasi mayaman to, kapag sinagot yung panalangin nito, baka bahaginan ako nito ng yaman niya. Wala pong ganun sa kingdom ng Lord. Kapag nag-ask sa atin ng prayer, hindi yung pakinabang yung tinitingnan natin, kundi yung pag-ibig natin sa taong yun, kaya po pinapanalangin po natin siya. We are a praying church, and praying church prays for everyone. Sabi nga po sa 1 Timothy chapter 2 verse 1, una sa lahat, pinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Dito pa lang sa verse na to, dapat na mayakap natin na sabi doon, ipanalangin po natin ang lahat ng tao. Ilan po sa mga bagay na pinanalangin natin? Siyempre, una po sa lahat, dapat panalangin natin yung fellow believers natin, yung kapwa mananampalataya natin. Alam niyo po, sinasabi din sa salita ng Diyos na pag binasa niyo po yung epistle, laging sinasabi ni Pablo, huwag pansariling kapakanan mo lamang yung isipin mo, kundi yung kapakanan ng kapwa mo. Diba? Ang mundo hindi lang umiikot sa iyo. Ibig sabihin, hindi lang ikaw yung nabubuhay sa mundong ito. Dapat na makita mo na naranasan mo yung kabutihan ng Diyos, naranasan mo yung pag-ibig ng Diyos, ma-communicate mo to sa ibang tao. Kung sa pamamagitan man po yun ng panalangin, gawin natin bilang mga mananampalataya. Pangalawa, sabi po doon, praying for everyone. The sick people need our prayers. Praise God kasi marami pong nag-aas sa atin ng prayer. Lalo na kapag ganitong Friday po, pag-pray po natin yung kagalingan ni ganito, natin may sakit po siyang ganito. At natutuwa po tayo kasi sinasagot ng Panginoon yung panalangin natin. Marami na pong pinanalangin na gumaling po sa kanilang mga sakit. Ang tutunay po na gumaling po sa kanilang mga sakit. Amen po. Mukhang malungkot po kayo doon. Maganda palakpakan natin ang Panginoon doon because yung mga sick people po na kailangan ng panalangin, sila'y pinanalangin at sila po'y gumaling. Pray for those who hurt you. Diba? Ibig sabihin ito yung mga taong nag-cause na sinaktan yung damdamin mo, naging ikinagalit mo, o sila yung kinasama mo ng loob. Sinasabi ng salita ng Diyos na ipanalangin po natin sila. We must also pray for our nation and for our nation's leaders. Kaya mga Kristiyano, hindi to nagrereklamo hindi to nagmumurmur, hindi to naglalabas ng rants sa social media. Pero ang ginagawa ng mga mananampalataya, pumupunta sila sa mga kwarto nila, pinapanalangin nila ang ating bansa, pinapanalangin nila yung mga namumuno po sa ating bansa. Pray for your spiritual leaders, pray for your pastor, yung mga deacons ng church, yung mga nangangalaga sa atin spiritually, yung mga tao na itinalaga ng Panginoon na pangalagaan po tayo spiritually, tayo mga mananampalataya. Dapat pong pinapanalangin po natin sila. May mga tao nag-iisip na ang tingin nila sa mga pastor o sa mga leaders po ng church ay mga superman. Hindi daw po nagkakasakit o wala pong mga pangangailangan. Pero ang katotohanan po nito, even the spiritual leaders po, kailangan po nila ng panalangin. May mga time na nagkakasakit po yan, kailangan po na ipanalangin po sila. Ang pinakamahalaga dito, syempre yung revelation po ng Panginoon, yung karunungan ng Panginoon, ay pagkaloob po dun sa mga spiritual leaders natin. Other churches need prayers. Nahihinder ng jealousy, ng competition, kung bakit may mga Kristiyano na hindi nila na ipapanalangin yung ibang mga churches po. O yung mga, minsan nga pag nakita mo, ang nangyayari pa, pag JCF lang. Pero kapag ibang church, kayo na dyan. Pero tinuturuan tayo na ipanalangin din po natin sila dahil mga kapatid po natin sila sa Panginoon. Mga kapwa po natin, kapwa mananampalataya po natin, itong mga taong to. Panguli na pinag-aralan po natin, the lost need our prayers. Hindi po yung mga naliligaw na sa lugar, hindi po nila ibig sabihin, ito po yung mga tao na ang tinutukoy po natin, yung mga kailangan pong makakilala sa Panginoong Jesus. Na ipag-pray natin sila na ihanda talaga ng Panginoon yung mga puso nila na sa sandali pong marinig nila, mapakinggan nila yung mabuting balita, tanggapin nila ito.
Praying church prays for everyone. In becoming a praying church, una po na dapat yakapin po natin, yung praying church, pinaprioritize po niya yung panalangin. Pangalawa, yung praying church po, pinapanalangin po niya yung lahat po ng tao, generally or specifically. Tinatalaga niya yung sarili niya na ipanalangin po itong mga tao to. Pangatlo po, at ang pinakapanguli po na pag-aaralan po natin is praying church prays with the right attitude. Diba? Marami na tayong napapakinggan po pagdating po sa panalangin. Marami tayong katuruan maraming katuruan na pinahayag na sa atin na dapat natin yakapin. Pero sabi nga laging sinasabi na mag-pray, pero kadalasan ito yung pinaka hindi madalas ginagawa, ang manalangin po. Maraming reasons na number one na talagang kinatatamaran, maraming mga reasons na maraming dahilan kung bakit hindi po ito nagagawa. Pero tinuturuan tayo dito bilang praying church po. Praying church prays with the right attitude. Sabi po sa 1 Timothy chapter 2 verse 8, I desire therefore that the men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. Paul was somebody who understood prayer and its power. Si Pablo, yung sumulat po nito, ito'y sulat niya kay Timoteo, and even sa ibang mga epistles po kay Titus, na sinasabihan niya yung mga taong ito, na pinaalalahanan niya itong mga taong po na maunawaan po nila ang panalangin at mayakap nila ang kapangyarihan po ng panalangin. Prayer was part of Paul's life. Diba? Si Pablo, bahagi ng buhay niya talaga yung panalangin. Kaya kapag binasa niyo po yung mga epistles na sinulat niya, lagi ko kayong pinapanalangin, lagi ko kayong inaalala sa panalangin. And he clearly encourages po yung mga Christians sa Efeso, sa Pilipos, sa Thessalonica, na itong mga taong ito, maging part din ng buhay po nila, o yung mga mananampalataya ito, maging part din ng buhay po nila, yung panalangin. Paul described how believers should offer public prayer in church. Ito pong binasa natin, ginamit ni Pablo ang isang paglalarawan po na dapat gawin ng mga mananampalataya kapag sila po ay nananalangin. At bilang church, JCF, mga mananampalataya po, maganda na mayakap po natin ito. He talks about having the right attitude in prayer. Nung bagong Kristiyano po ako, or ngayon nga tinuturo natin sa mga levels napaka-basic nito, na kapag mananalangin tayo, hindi ka lang basta nagja-jump into prayer. Magulo yung isip mo, bigla kang inihahanda mo yung sarili mo bago ka manalangin. Ngayon po, ang pag-aaralan natin, or dapat na matutunan po natin, is our right attitude po in prayer. Base sa text na binasa natin, ano kaya yung sinasabi nito sa ating mga mananampalataya po o how believers should pray? Ano yung ibig sabihin ni Pablo? The following attitudes should be developed po bilang as conditions upang mapakinggan po at tugunin ng ating Panginoon, dinggin ng ating Panginoon ang ating pong mga panalangin. The more we pray po with this right attitude, the more na mag-epektibo o may katugunan, may kasagutan, diringgin po ang ating mga panalangin. Una na dapat po nating mayakap na right attitude. Praying church prays with the right attitude. Nakasunod po kayo? Amen. Sabi po dito, believers should pray with persistence. Colossians chapter 4 verse 2. Huwag kayong magsasawa sa pananalangin. Gawin ninyo itong mataimtim at may pasasalamat. Si Pablo, sinasabi niya sa mga taga-Colosas, huwag kayong magsasawa sa panalangin. It carries the idea po of dedication. Na yung mga taga-Colossians, talagang magpursige sila, magtiyaga sila, nandun yung perseverance, pag sumikapan nila, huwag silang manghina, huwag silang magsawa sa pananalangin. Those who are not in constant prayer fail to recognize their constant dependence upon God. Yung mga tao na hindi nila pinapahalagahan na manatili sila sa panalangin or binabaliwala nila yung panalangin, walang pagtsatsaga po sa panalangin, they fail to recognize o hindi nila makita po na kailangan nandun din yung pananatili nila sa pagdedepende sa ating Panginoon. Kaya kung tayo mga Kristiyano, hindi po tayo nananalangin kung hindi natin niyayakap yung attitude, yung right attitude na persistent tayo sa prayer. Hindi natin nakikita yung sarili po natin na dapat tayo po ay magdepende sa ating Panginoon. Remember the parable po sa Luke chapter 18 verse 1 to 7.
Isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. I believe most of us po are familiar po sa parable na ito. Ang ating Panginoon, may sinalaysay siyang isang talinghaga na ang layunin ay ituro sa mga disipulo, even sa ating mga mananampalataya, na tayo po'y laging manalangin at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, verse 2, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding yaon, may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili, bagamat hindi ako natatakot sa Diyos ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kapaparito niya. At sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. Merong isang widow o isang balo po na humihingi ng katarungan dito sa hukom. At araw-gabi, kinukulit niya itong hukom na ito na ibigay sa kanya yung katarungan. At dahil sa pagiging persistent po, sa pagpapatuloy ng balo na puntahan at hingin dun sa hukom, yung nais niyang katarungan po, dumating yung pagkakataon na ibinigay ng hukom yung katarungan na gusto po ng balo. Sa ating Panginoon, hindi niya kung tayo po'y persistent sa ating panalangin, sabi nga dito sa verse 7, hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw at gabi. Kadalasan po sa ating mga Christians, kaya tayo nangihinawa or kaya hindi na tayo nagiging persistent po sa panalangin. Kapag nag-pray tayo, hindi natin na-receive yung pinapanalangin natin. Hindi na natin pinagpapray. Hindi tayo nagiging persistent sa prayer. Ay, baka hindi naman to gusto ng Panginoon, kaya hindi ko na tayo papanalangin. Pero ang katotohanan po nito, may mga bagay po, may mga pinapanampalatayaan po tayo na dapat nayakapin natin at idulog natin sa panalangin. Sang-ayon sa kalooban po ng Diyos, ipanalangin po natin with persistence. Gaya nitong balo na ito, na gano'n na lang na talagang kinulit at kinulit niya, with persistence yung judge po, tayong mga anak ng Diyos, dapat persistent din tayo sa ating paglapit po sa ating Panginoon. Sabi po sa Matthew chapter 7, verse 7 hanggang 8, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Ang itinuturo lamang po nito sa atin, we must keep on asking God. We must keep on knocking unto the Lord. Na talagang andun yung persistent natin, andun yung pagpupursige natin na lumapit sa ating Panginoon po sa panalangin. Lalo na po in our time na nandito tayo sa sitwasyon pong ito. This is not the time na ibig sabihin maging taken for granted yung prayer life po natin. Hindi ito yung time para baliwalain natin yung panalangin. But ito yung time na the more na humahaba yung araw na to, the more na tumatagal ito, the more na talagang pinagpipray mo sa Panginoon na yung pagkilos na gagawin niya sa sitwasyon na meron po tayo. Jesus does not want us to give up in prayer. Ang ating Panginoon, ayaw niya po, o hindi gusto ng ating Panginoon, hindi hangad ng ating Panginoon na tuluyan tayong sumuko sa ating mga panalangin. Before, somehow, guilty ako kasi may mga pinapanalangin ako na hindi ko na pinapanalangin. Dahil dun sa thoughts na parang di naman din sasagutin. Or mga ganong thoughts po. Before pa yun. Diba? Pero praise God kasi tinuturuan tayo ng Panginoon kapag merong inilagay sa atin ng Panginoon na dapat nating ipanalangin po. Dapat persistent tayo na ipanalangin yun. Pwede nating sabihin, yakapin natin to individual. Pero ang tinuturo po natin dito, as a corporate, as a church, gusto natin na maging praying church po. Maganda na kung yung isa, persistent siya dun sa pinapanalangin niya, samahan mo siya dun sa pagiging persistent din sa panalangin. Kasi praying church po tayo. Jesus does not want us to give up in prayer. He instructs us to be persistent. Persistence means not giving up. Hindi ka sumusuko, hindi ka nangihinawa. Kung kadalasan kasi mahilig tayo sa mga instant. Gusto natin kapag hiningi natin, andyan na. Gusto natin kapag gusto natin ng malamig na tubig,
yung tubig nasa gripo pa, gusto natin, pag bumuhos yung tubig sa gripo, nagyayelo na. Wala naman pong ganun. Maliban na lang kung nakatira po kayo sa North Pole, sigurado yung tubig doon nagyayelo po. Madalas gusto natin kapag kape, wala na yung mga isang kutsarang kape, isang kutsarang asukal, gusto natin 3-in-1 na agad. Diba? Wala na sa atin yung magluluto ng pansit, bibili pa sa palengke, ng rekado, pansit, mga gulay. Gusto natin, yung nilalagyan na lang ng mainit na tubig. Ganun, ina-apply din natin kadalasan sa panalangin. Pinanalangin natin ganitong araw, gusto natin maya-maya, andyan na yung katugunan ng ating Panginoon. But the Lord, tinuturuan tayo na maging persistent po in prayer. May mga bagay na, sabi nga ng salita ng Diyos, ang kaisipan ng ating Panginoon ay hindi po natin kaisipan. Diba na, His ways are higher than our ways, and His thoughts are higher than our thoughts. Persistence means not giving up. Ako nga po, praise God, natutuwa po ako kasi noong mga nakaraan, na-share ko po sa inyo na meron akong friend po na plano niyang magpakasal this year. Ibig sabihin dahil nga sa mga nangyari na talagang hindi na pursue na maituloy po yung kasal. Sabi ko sa kanya, lagi ko sasabi sa kanya na pag-pray natin yan, ipag-pray kita. Praise God po kasi bukas ikakasal na siya. Na natuloy din yung plano nila na hindi sila talagang makikita. Sabi ko nga sa kanya, tingnan mo yung ginawa ng Panginoon na talagang almost nawawalan ka na ng pag-asa dyan kung aabot ka ba ngayong taon or baka next year ulit. Pero praise God po, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi talagang sinagot ng Panginoon yung panalangin na matuloy yung kasal niya. Kaya bukas, ikakasal na siya. Diba? Persistence means not giving up. Kung may mga pinapanalangin tayo, name it, salvation ng family natin, kung may sakit ka ngayon, malubang karamdaman, na sabihin na natin buong buhay mo na talagang pinahihirapan ka ng sakit na ito, be persistent on prayer. Believers should pray with persistence. Some people give up easy. Ibig sabihin, madaling sumuko. They quit because they say they don't feel like praying. Nakakalungkot nga po kasi may mga Christians tayong nakakausap na hindi ko na feel na manalangin eh. Parang wala namang nangyayari sa panalangin eh. Pinagpipray natin for example lang po, pinagpipray natin na mawala yung COVID. Pagbukas mo naman ng TV, nadadagdagan yung kaso. Diba? May mga Christian na panghihinaan na ng loob. May mga Christians na sinusukuan na yung panalangin. Baka hindi naman yan yung kalooban ng Panginoon. Baka ito naman yung kalooban ng Panginoon, kaya hindi sinagot. I believe kalooban ng Panginoon na matapos pa itong COVID na ito. Amen po ba? O mukhang yung iba na talagang napanghinaan na ng loob. Pastor, pagbukas ko ng TV, aabot na ng 100,000 eh. They don't feel like praying. The joy is gone. I believe kapag nauunawaan mo yung relasyon mo sa Panginoon, nauunawaan mo na ikaw ay nakipagrelasyon sa Panginoon, hindi mawawala, walang pagkakataon sa buhay natin na mawawala yung joy because of the Lord. Amen po ba? Kaya these people, they feel that the joy is gone. The feeling is gone. Pinag-aaralan nga natin sa worship eh. Hindi ito tungkol sa nararamdaman natin. Hindi ito patungkol sa kung ano yung iniisip natin. But this is our heart for the Lord. We are not to live by our feelings, but to live by the commandments of our Lord who tells us to pray without ceasing. Sabi po sa Romans chapter 12 verse 12, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. May nararanasan kang ngayon sa sitwasyon na hindi maganda, may mga naiisip kang negatibo, may mga naiisip ka na mga bagay, mga problema po. Sabi nga rito, maggalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Ang ating pag-asa ay ang ating Panginoon. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian. Umiiyak ka ngayon because of the problem, magtiyaga ka at ito yung pinakadapat gawin natin. Lagi tayong manalangin. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang bumitaw sa panalangin. Dahil ang
kakapitan po natin sa panahong ito, walang iba po, kundi ang ating Panginoon. Gaya din po ng sinabi sa Efeso chapter 6 verse 18, si Paul na sinasabi niya sa mga Christians, suotin niyo yung armor of God. Pero sinabi niya sa verse 18 po, ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Hindi, ang dami niyang sinabing manalangin, panalangin, pagsamo sa Panginoon. Believers should pray with persistence. Andun yung pagpupursige, andun yung pagtitiis, andun yung pagtsatsaga, andun hindi nangihinawa, andun na hindi sumusuko, kundi lalo at lalong nagpapatuloy po sa ating Panginoon. Pangalawa, believers should pray with holy hands. Holy or clean hands are symbolic of a blameless life. Hindi po pag sinabing holy, banal itong kamay na ito'y nalagyan na nawisikan ng holy water. Ito ba? Hindi po ganon. Holy or clean hands are symbolic of a blameless life. Yung pamumuhay po natin. Praying with the right attitude po, believers should pray with holy hands. When we are walking, basahin po muna natin sa 1 Timothy chapter 2 verse 8. I desire therefore that the men pray everywhere, lifting up holy hands. Yung mga tao, nanalangin sila, itinataas nila ang kanilang mga holy hands or kamay, without wrath and doubting. 2 Samuel chapter 22 verse 21. The Lord rewarded me according to my righteousness. According to the cleanness of my hands, He has recompensed me. Diba na siya nire-reward ng Panginoon because of the cleanness of His hands, because of His blameless life. When we are walking in sin, it hinders the effectiveness of our prayer. Lagi natin po itong naririnig. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Sa Santiago, when we are walking in sin, it hinders the effectiveness of our sin, of our prayers. Sabi nga ni David sa Psalm 66 verse 18, if I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened. Kung meron man siyang ikinukubling kasalanan sa kaibuturan ng kanyang puso, ang panalangin na meron siya, hindi yun pakikinggan ng ating Panginoon. Hindi rin po yun, ibig sabihin, hindi rin po yun naiiba sa atin. Kung meron po tayong kinukubling kasalanan, if we had cherished sin in our heart, the Lord will not listen to our prayers. Pwede nating sabihin, Pastora, ganun, yun lang naman pala yun eh. Pero kadalasan po, karamihan po ng mga Kristiyano, hindi nila binibigyan ng pansin yung bagay na ito. They are just jumping into prayer without observing, without, ibig sabihin, hindi sinusuri yung sarili. Diba? May mga Christians na magulo yung buhay nila or hindi maganda yung nangyayari sa buhay nila because of sin. Pero nagbubulag-bulagan sila sa kaisipan po yun. What more in prayer po? If I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened. Isaiah chapter 59 verse 1 and 3. Si Yahweh ay laging malakas upang iligtas ka. Hindi siya bingit, ang mga daing mo ay diringkin niya. Ngunit ang sala mo ang nagiging dahilan, kaya di marinig ang dalangin mo. At siya ring dahilan sa paglalayo ninyo. May mga Christian, dinedefend nila to, pinakikinggan ng Panginoon yung panalangin ko, laging nagko-quote pa ng mga verses. Sabi ng Panginoon, kapag nag-pray ako sa Kanya, diringgin niya yung panalangin ko. Pero kung may kasalanan, sinasabi din ng salita ng Diyos, hindi maririnig, hindi diringgin ng Panginoon yung panalangin po ng tao. Amen po ba? Nakukuha po ba natin ito? Holding on, verse 3 po. Nagkasala kayo, natigmak sa dugo, iyang inyong kamay, at sa inyong labi ang namumutawi kasinungalingan. Wala silang holy hands. Wala silang blameless life. Sabi nga, nagkasala sila. Yung kamay nila, natigmak sa dugo, or nagkasala po itong mga taong ito. Kung kaya, hindi po dinirinig yung panalangin nila. Holding on to unconfessed sin will hinder our prayers. Before, may classmate po ako na nagtanong, lagi niyang prayer, Lord, bakit may sakit ako? May nagawa ba akong kasalanan? Panginoon, ilang araw ko nang pinapipray sa'yo na pagalingin mo ako eh. Tinitingnan ko ang sarili ko, wala naman ako nagawang kasalanan, Panginoon eh. Later on,
na-realize niya, meron siyang nagawang offense na hindi niya hiningi ng tawad sa ating Panginoon. At nung time na hiningi niya ng tawad dun sa Panginoon, that time na na-receive niya yung katugunan po dun sa panalangin niya na siya po ay gumaling. At yung katotohanan doon, tunay nga po na siya po ay gumaling. Because nakita niya na he should pray with holy hands. He should pray with blameless life. As Christians po, tayo po'y inalis ng Panginoon, sabi nga, sa kadiliman at inilagay po niya tayo sa kagilagilalas niyang kaliwanagan. Inalis po niya tayo, nilinis tayo ng Panginoon, pinatawad tayo ng Panginoon sa pagkakasala. Dapat isa pamuhay natin yung pagiging matuwid po o yung isang tao po na pinawalang sala. As we pray to the Lord, we must lift up holy hands before the Lord. Na hindi tayo nag-i-involve sa anumang uri ng kasalanan, hindi natin ini-involve yung sarili natin sa mga gawain sa mundo na maaring mag-fall tayo into sinning before our God. Iniingatan natin yung buhay na ito dahil gusto natin na talagang dinggin ng Panginoon yung panalangin natin. Gusto natin na mamuhay tayo ng tapat sa ating Panginoon. Lalo na po sa time ngayon, may mga Christians na nakakalungkot dahil hindi naman natin nababantayan ng isa't isa. Hindi natin alam yung buhay po ng bawat isa. Pero wala mang nakakakita sa atin sa mga kanya-kanyang tahanan natin. Dapat namumuhay po tayo with holy hands. We are living a blameless life. All of us are a work in progress. May mga times po na nagkakamali tayo. Sino po ba rito yung na-perfect na niya yung buhay na ito? Kasi kung na-perfect mo na yung buhay na ito, sinasabi ni Pablo, nasa langit na yung mga ganap na tao. Ibig sabihin, apparition ka na lang dyan na naglalakad. Kundi, ang tinitingnan po natin dito, we are striving na bawat paglakad natin sa buhay na to, nagagawa natin yung pinagagawa ng Panginoon. Iniingatan natin yung buhay natin na hindi tayo mamuhay muli sa karamihan, kundi pinagpapatuloy natin na mamuhay po sa kabanalan, pinagpapatuloy natin na mamuhay po sa pagiging matuwid, sapagkat iyon yung nais ng Panginoon. At kapag pinamumuhay natin itong pagiging matuwid, kapag pinamumuhay natin blameless life po, once na lumapit tayo sa Panginoon, dumulog tayo sa Panginoon sa panalangin, our prayers are effective. Dinirinig ng Panginoon ang ating panalangin. Sabi po sa James chapter 5 verse 16, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Pastora, ano ba yan? Pati ba naman dito, holiness pa din yung tinuturo? Yun po yung salita ng Diyos. Ito yung dapat na isa pamuhay natin bilang mga mananampalataya. We must live a holy life. Nasa church man tayo or wala tayo sa church, nasa loob man tayo ng kwarto natin or nasa public man po tayo, namumuhay tayo, na ibig sabihin na pinamumuhay natin yung pagiging matuwid. Dahil yun po yung pagkakatalaga sa atin ng ating Panginoon. James chapter 5 verse 16 says that the prayer of the righteous man are powerful and effective. There is power in a holy life. Kaya believers, gusto natin to become a praying church, gusto natin na tayo magamit, maitalaga-talaga na nananalangin po, we should pray with holy hands. Kung guilty tayo involving sa ganitong kasalanan, napakabuti po ng ating Diyos. Mahabagin ng ating Panginoon. Sabi nga rito, ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan. Makalalapit tayo sa Panginoon in repentance. And makakalapit tayo sa Panginoon. Once na ginawa natin yun, makakapanalangin tayo sa Panginoon with holy hands. Pangatlo, believers should pray without anger. Sabi nga po sa 1 Timothy chapter 2 verse 8, I desire therefore that the men pray everywhere lifting up holy hands without wrath, without anger, walang pagkagalit, hindi nagagalit. Pero sabi sa Episode chapter 4 verse 26, be angry and do not sin. Diba na, magagalit ka man, ay huwag kang magkakasala. And do not let the sun go down on your wrath. Kung nagagalit ka man, iwasan ninyong magkasala at agad mong pawiin sa kalooban ang galit. Pagdating sa panalangin, we should pray without anger. Pwedeng sabihin natin, when Paul says without anger po, ang sinasabi lang dito ni Pablo, he means without any discord.
o wala tayong alitan sa ating mga relationships. Name it, sa mga taong malalapit sa atin, yung mga may ugnayan tayo sa pamilya natin, sa mga kaibigan natin, sa mga kasama natin sa bahay, sa mga taong nakapaligid sa atin. He means without any discord in our relationship. Isa pong halimbawa nito, sa 1 Peter chapter 3 verse 7. Kayo namang mga lalaki, pakitunguhan ninyong mabuti ang inyong asawa, sapagkat sila'y mahina at tulad ninyo ay may karapatan din sa buhay na walang hanggang kaloob sa inyo ng Diyos. Sa gayon, walang magiging sagabal sa inyong panalangin. Meron ba akong kaibigan, kapag nung time na sinabi niyang magpapakasal siya, iba pa itong kaibigan ko na to. Lagi kong sinasabi na, kapag nagpakasal kayo, expert nagka-counsel ng mga mag-asawa. May salita po ng Diyos. Kapag sinasabi na, wala ka pa ng mga asawa, paano mo nasasabi? Buhay po yung salita ng Panginoon. May salita po ng Diyos. Sabi ko sa kanya, sabi ng Bible, huwag kayong mag-aaway. Kasi may hinder yung prayer mo. Pakitunguhan mo ng maayos yung asawa mo. Sabi niya sa akin, sabi niya, ano po yun, dahil close naman kami, paano mo nasasabi na wala ka pang asawa? One time daw, nag-devotion siya, chinat niya talaga ako. Sabi niya, nabasa ko sa Bible yung sinabi mo sa akin. Ngayon, sabi po rito, pakitunguhan ninyong mabuti ang inyong asawa. Yung karelasyon mo, asawa mo, pakitunguhan mo yan ng mabuti upang yung walang maging sagabal or maging epektibo yung panalangin na gagawin mo. Sa atin, may mga karelasyon tayo, hindi man asawa, may mga kapatid tayo, may mga magulang tayo, may mga kaibigan po tayo, may mga kasama po tayo sa Diyos. Kinakailangan, without any discord, wala tayong alitan sa mga taong ito upang walang maging sagabal po sa ating panalangin. In 1 Peter 3:7, sabi nga po dito, Peter encourages husband to be considerate of their wives, so that their prayers will not hinder. Yung discord or yung pagkakaroon po ng alitan ay nagiging sagabal or nagiging hadlang po sa buhay panalangin. Therefore, kung meron po tayong discord or alitan with anybody na sabi natin na kapamilya natin, kaibigan po natin, we must do as much depends on us to live at peace with them. Ibig sabihin, pakisamahan mo sila, pakitunguan mo sila, maging maayos, maging mapayapa ang inyong pagsasama. Sabi nga po sa Romans chapter 12, verse 18, hanggat maaari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. Praying with the right attitude, believers should pray without anger. Wala kang kaalitan, wala kang kagalit, wala kang kasamaan ng loob. One time matutuwa ka, kapag hindi mo to in-apply sa buhay mo, sinabi sa'yo na ipanalangin mo tong tao na to, Lord, galit ako dyan eh. Sige Lord, pagpipray ko, pinag-pray mo, Lord, sana kunin mo na siya. Because you pray with anger dun sa taong yon. But believers, tinuturuan tayo, may mga pinapanalangin tayo, believers should pray without anger. Kung meron kang nakagalit, nakatampuhan na tao, sabi nga po rito, be at peace with them. Live at peace with them. Sa worship, tinuturuan tayo, iwan mo muna yung offering mo, makipag-ayos ka muna dun sa tao, at kapag ayos na kayo, i-offer mo ulit yung offering mo para tanggapin yun ng Panginoon. Ikaw, mananalangin ka, galit ka, may nakaalitan kang tao, nasa isip mo siya, Lord, kunin mo na siya. Yun ang nagiging prayer mo because of anger dun sa taong yun. Believers should pray without anger. Dapat tayong manalangin po na wala tayong kaalitan na sinuman. Dahil kung may kaalitan tayo na tao po, sinasabi ng salita ng Diyos, sagabal sa panalangin. Pasok pa nga siya na nag-i-involve tayo sa paggawa ng kasalanan. Our prayers hindi nagiging effective. Kasi sinasabi ng salita ng Diyos, hanggat maaari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. Diba? Nandun yung pag-ibig mo sa lahat ng tao. Lalo na, nakakatuwa nga kasi kapag may nag-ask sa'yo ng prayer, nakikiisa ka dun sa damdamin niya pertaining dun sa pinapanalangin niya. Hindi yung nagagalit ka dun sa sitwasyon niya o nagagalit ka sa kanya kasi ikaw kaya naman nagkaganyan ka dahil ganito yung ginawa mo. Hindi po, you are praying without anger. You are praying with love para dun sa taong yun. Hanggat maaari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. Believers should pray
without anger. Pang-apat at panghuli po, believers should pray with faith. 1 Timothy chapter 2 verse 8, without wrath and doubting. Diba? Walang pag-aanilangan. When Paul says without dispute, sa other translation po kasi dispute yung ginamit, it can be translated without doubting or walang pag-aalinlangan. Prayer must always be offered in faith towards God. Kailangan may pananampalataya ka sa ating Panginoon. We must trust God's character and the promises in His Word. Sabi po sa Santiago chapter 1 verse 6 to 8, subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Yung humihingi sa panalangin, yung nananalangin sa Panginoon, ay dapat daw pong manampalataya at hindi mag-alinlangan. Verse 7, huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ng isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Para mas maintindihan po natin, yung tao pong nag-aalinlangan, pabago-bago po yung isip niya. Yung tao pong nag-aalinlangan or wala pong pananampalataya, hindi talaga alam kung ano yung gusto niya. Yung sasagutin ng Panginoon, okay. Kung hindi sasagutin ng Panginoon, okay din. Asan yung pananampalataya doon? Isa pa, yung taong nag-aalinlangan or walang pananampalataya, sabi nga po dito, hindi lang siya double-minded, hindi lang siya unstable in all his ways. He will receive nothing from God. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong iyon na nag-aalinlangan. We must come to God trusting His character and His promises. Wala pong pinagkaiba. Kapag may sakit tayo, pumupunta tayo sa doktor dahil alam natin yung doktor yung magbibigay sa atin ng gamot. Wala pong problema, nananalangin po tayo. Pero minsan pupunta tayo, pagkatapos ating manalangin, pumupunta tayo sa doktor, ibibigay ng doktor yung pwedeng lunas dun sa sakit po natin. Ngayon, naniniwala tayo na yung doktor o alam natin na yung doktor yung magbibigay ng gamot o magbibigay ng lunas dun po sa sakit natin. Wala pong problema dun sa pananampalataya natin sa prayer. Ngayon, hindi ka lalapit sa pulis para bigyan ng lunas yung sakit mo. Sa Panginoon, lumalapit tayo sa Kanya sa panalangin, sabihin natin ng may pangangailangan tayo sapagkat alam natin na ang ating Panginoon po, pinananampalatayaan natin ang magbibigay po ng pangangailangan po natin. Alam natin na nasa karakter ng Panginoon na siya yung makapangyarihan sa lahat, walang bagay po na imposible sa Kanya ang magbibigay po ng pinapanalangin natin. Hindi tayo mananalangin hindi tayo hihingi ng lunas sa sakit natin sa pulis. Hindi tayo hihingi ng lunas natin sa sakit natin sa guro, kundi hihingi tayo ng lunas sa isang doktor. Sa panalangin, may mga pinapanalangin tayo, may mga pinagdadaanan tayo, may mga pangangailangan tayo, may mga gusto tayong makamit. Hinihingi natin to sa Panginoon sapagkat alam natin na siya po yung makapagbibigay noon sa atin. Call unto me and I will answer you. Kapag tumawag tayo sa Panginoon, ipagkakaloob ng Panginoon yung diringgin ng Panginoon, yung panalangin po ng bawat isa sa atin. The doubtful cannot earn God's trust with His blessing. Kaya nga yung lesson po dun sa fig tree, anumang hingi ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. Matthew chapter 21 verse 22, na anuman daw yung hingi natin sa panalangin, tatanggapin natin kung nananalig tayo sa Panginoon. Pero kung may pag-aalinlangan, kung with doubt yung tao na humihingi sa panalangin, hindi niya matatanggap po yung pinapanalangin niya. Mark 11 verse 24, kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingi ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo dahil po dun sa pananampalataya na matatanggap na natin yung ipananalangin po natin. Peter teaches us this lesson as well in Matthew chapter 14 verse 25 to 32. Di ko na po babasahin yun, pero I believe familiar po tayo nung si Pedro po ay lumakad po sa tubig. Nung si Pedro, nakita niya na may hangin, na tuon yung pansin niya doon, kaya lumubog siya sa tubig. Sinabihan siya ng Panginoon na maliit na wala siyang pananampalataya, maliit yung kanyang pananampalataya po. How many times po, katulad din tayo ni Pedro,
May time na si Pedro, sabi niya sa Panginoon, sabi ng Panginoon, sino daw ako? Sabi ng ilan. Sabi ni Pedro, kayo po ang Kristo, kayo po yung anak ng Diyos. Andun yung faith level niya, kung i-rate natin ng 1 to 10, number 10. Pero dumating din sa time, yung pananampalataya niya sa Panginoon, di ba kasama ka ni Jesus? Kahit na mamatay man ako ngayon, hindi ko po siya nakikilala. Yung pananampalataya ni Pedro, nung time na yon, naging zero. Kasi mamatay man daw siya, hindi niya nakikilala ang ating Panginoon. Somehow, we are like Peter. Kapag maganda, kapag maayos, kayo po ang Kristo, kayo po ang anak ng Diyos, nananampalataya po ako sa inyo. Pero kapag dating dun sa down moment ng buhay mo, na may pinagdaraanan kang problema, sino po kayo? Bakit po nangyayari ito sa buhay ko, Panginoon? We are almost to the goal and we give up to the end. Church, believers should pray with faith. Hindi dapat mag-wave yung pananampalataya natin. But as we pray unto the Lord as a church, let us ask in faith sa ating Panginoon. We must pray in faith. Na dapat na mayakap natin yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Kaya sinasabi po ng salita ng Diyos, faith cometh by hearing and hearing by His word. Yung salita ng Diyos. Sinasabi rin ng salita ng Panginoon, ipagkakaloob niya, ano man ang hingin natin, sang-ayon po sa kanyang kalooban. Ang sang-ayon po sa kalooban ng ating Panginoon na yung kanyang salita po, na pinananampalatayaan po ng bawat isa sa atin. Kaya, in becoming a praying church, we must pray with the right attitude. And the right attitude na dapat po maangkin ng bawat isa, ma-practice ng bawat isa po. Una, we should pray with persistence, we should pray with holy hands, we should pray without anger, and we should pray with faith. Which one of these attitudes po na nag-struggle tayo? Maaring nag-struggle tayo in living a holy life, maaring nag-struggle tayo in anger management natin. Kasi pastor, magagalitin ako eh. Pag may nakita lang akong tao, nag-iinit na yung ulo ko eh. Diba? Na may problem tayo doon. Nag-struggle tayo doon. Believers should pray with faith. Pastor, kasi minsan, lagi ako, sobrang laki ng problema ko, nakakalimutan ko na kung ano yung pangako ng Diyos eh. Praying church prays with the right attitude. God is pleased with a church that learns the important ministry of prayer. Kaya nga JCF, ito po yung dapat na mayakap natin. Na yung ministry of prayer. We have to become a praying church. God is calling us to pray. Kung nung na-born again ka, since birth na-born again ka hanggang ngayon, hindi ka pa nagpe-pray, God is calling you to pray. Pastora, grabe naman yun. It is not too late for us. It always, sabi nga, lagi tayong pinapalahanan ng Panginoon to always pray. God is calling us to prioritize prayer. He is calling us to pray for everyone, to pray effectively. God is calling us to pray with the right attitude. To do so, we must pray constantly. We must pray persistently with holy hands, without anger, and with faith. Having this right attitude po. At makikita natin, makikita natin yung kaganapan po ng salita ng Diyos. Malaki yung nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Diba? Napakaganda na mapakinggan. Malaki yung nagagawa ng panalangin ng praying church. At dapat i-aspire natin or puntahan natin na maging praying church po ang JCF. Amen po ba? May natutunan po ba tayo sa hapon po nito? Sige po, tayo pong lahat ay mayukunin po natin yung mga panalangin po. Basahin ko po sa inyo yung mga prayer request po. Sabi ko nga po, praying church tayo. Dapat ngayon pa lang, ina-apply na natin na pinapanalangin po natin ito. We are praying for everyone. Una po, please pray for me po na magdikit po yung buto ko sa balikat and full recovery ng katawan ko para di na po operahan. Si Brother J.C. Rocha po, mga nakaraan, nag-ask po siya ng prayer na aksidente po yata siya. So pag-pray po natin na magdikit daw po yung mga buto niya, na yung full recovery po ng kapatid na ito. Pakisama sa prayer, Brother Kaloy from US liver problem, nasa ospital na. Si Pastor, yung friend niya po na ni Brother Kaloy. Pag-pray po natin. Request, salamat sa kalakasan ng katawan.
pinagkaloob ng Panginoon sa pamilya Navarro, Lara del Carmen, at sa paggabay ng Panginoon sa mga anak at apo na nagtatrabaho. Flo Sir Frida Navarro. Parang praise report yata ito. Pero pag-pray pa rin po natin, continuous yung kalakasan po. Prayer request, place for JCF, knowledge for Elijah's exam next week. Si Sister Malu Rocha. Pag-pray po natin yung na magkaroon na tayo ng lugar, JCF, ng church talaga na mapupuntahan po natin. At yung knowledge daw po para kay Elijah. Nakakatawa nga kasi si Elijah talagang nandun na yung heart niya na nag-join po siya sa worship ministry. Na I believe natuto lang yata siya during this quarantine. Diba, tingnan niyo po yung nagiging na walang idle moment sa atin. May pinagagawa sa atin ng Panginoon. Dapat gawin natin na maging fruitful tayo doon. Magkaroon na po ng gamot ko, injection para sa buto ko kasi medyo masakit na at protection po sa buong pamilya sa anumang sakit, lalo na sa COVID. Laila Sulaiman, kapatid niyo po, Soliman. And pray po natin. Good health for the whole family, relatives and friends, and also mapri na ang buong bansa sa pandemya. Evelyn Lara. Sana nawa walang magkasakit sa buong family at mawala na COVID-19 sa buong mundo. Lourdes Nolasco. Pag-pray po natin yun. Protection po namin ng family ko sa COVID. Sister Malu, salamat po sa mga prayers. Napakabuti po ng Panginoon. Si Ate Lisel Langido. Sister Lisel, sana po malagpasan po namin problema namin at makapagdesisyon po ako ng tama at complete healing. Sister Catherine Carlon, provision, kalakasan. Sister Emmeline Banhaw, ingatan po pamilya ko po. Juliet Logroño, prayer request, provision, protection, good health sa family. Sister Beth Manalili, prayer request, provision, good health, physical and spiritual strength. Janine Avila, please pray for good health and more blessings to my twin pamangkin who celebrated their first birthday yesterday. More financial blessings to me and protection. Arthur Ryan Recto po. Pag-pray natin yung good health po. Prayer request ko po, healing kay Baby Ruth. Si Ruth, may lagnat at sipon siya. Provision, good health sa family ko. Favor kay Junjun, trabaho. Isang Del Rosario. Prayer request po, protection sa family, provision, protection, good health, si Sir Tina Raimundo. Prayer request, patuloy na pag-iingat sa mag-iinang Jane Marie sa Japan. Continuous healing po sa akin, protection po sa buong family. Si Sir Mary Jane Ogama. Prayer request, provision po and protection sa buong family. Kurt Rocha. Prayer request, physical, spiritual strength ng family, provision and protection, healing sa sipon. Sister Susan Del Rosario. Prayer request po, provision and protection ng family. Risa Del Rosario. Narinig po natin yung mga prayer request. Sama po natin sa mga prayer po natin. At sama nyo rin po ako sa prayer kasi ito po, namamaga po yung braso ko. Tsaka yung right eye ko po, medyo namumula siya. Mga ilang araw na din po. Sama nyo po ako sa prayer. Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa araw pong ito. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon Diyos. Dakila ka sa lahat, makapangyarihan, Panginoon. At Lord, napakabuti mo sa amin. Patuloy na nahahayag sa amin, O God, ang dapat namin gawin, Panginoon. Ang dapat namin, Lord God, gampanan sa buhay pong ito, Panginoon Diyos. Sa tunay, O God, na ipinapakita mo, O God, sa amin, sa JCF, Lord God, sa bawat isa, Panginoon, to become a praying church, Lord God. Lord, I pray for everyone, Panginoon, na mayakap namin, Panginoon, having this right attitude, Lord God. Lord, in prayer, Panginoon, sapagkat hangad namin, Panginoon, na may talaga ang aming sarili, Lord God, na Lord, sa panalangin, Panginoon Diyos, ginagawa, Lord God, na makapanalangin, Panginoon, Lord God, sa lahat ng pagkakataon, Panginoon, kami nakikipag-ugnayan sa iyo through prayer, Lord God. And Lord, we also pray, O God, Lord, sa mga prayer requests, Panginoon Diyos, na mga kapatiran, Panginoon. Ikaw, Lord, ang mas nakakaalam ng buhay ng bawat isa sa amin, O God. Sino mang may sakit, Lord God, ngayon
pa lang, Lord God, we are praying for their healing, O God, in the name of the Lord Jesus, O God. By your stripes, O Lord, we are healed 2,000 years ago, O God. Sa anong parte ng kanilang pangangatawan, anumang uri ng sakit na meron sila, Lord God. Even, Panginoon, yung mga tao, Lord God, na affected, Panginoon, of this COVID, Lord God. Lord, we are praying for their healing, O God, in the name of the Lord Jesus, O God. Tunay, O God, ang sakit ay tinapos mo na sa cross of Calvary, Panginoon, at inaangkin namin, Panginoon, kagalingan, Lord God, ang mararanasan ng bawat isa sa amin. Ganon din, Lord, we speak, O God, protection, Panginoon. We are covered by your blood, Panginoon, at ikaw ang kasama namin, banal na Espiritu, Lord God, sa buhay na ito, Panginoon Diyos. Ikaw ang mag-iingat sa bawat isa, sa bawat pamilya, Lord God, ng JCF, Panginoon. Ikaw din naman, Lord God, magpapanatili ng magandang kalusugan, Panginoon, Lord God, sa mga kapatiran, Panginoon Diyos, O God, sa mga nakikinig, Lord God, of this FB live streaming, Panginoon, at anumang pangangailangan, O God, you are our Jehovah Jireh, Lord God, you are the Lord who provides, Panginoon. You said in your word, Panginoon, O God, that you will supply, Panginoon, all our needs, Lord God, according to your riches in glory, through our Lord Jesus, O God. Hindi kami magkukulang, Panginoon, at Lord, nasa time man kami, Panginoon Diyos, in famine man, Lord God, or may kakulangan man, Panginoon, O God, or this pandemic, Lord God, but maniniwala kami, Lord God, na mag-overflow, Panginoon, ang blessing mo, Lord God, sa mga anak mo, Panginoon Diyos. Kaya, Lord, nagpapasalamat kami. Ganun din, pinapanalangin namin, O God, Lord, ang lugar, Panginoon, for JCF, O God. Lord, hindi pa man namin ito nakikita, O God, o nahahawakan, Panginoon Diyos. But, Lord, naniniwala kami, O God, na may inihanda ka ng lugar, Panginoon, na mapagtitipunan namin, Panginoon, na kung saan, Lord God, darating ang time, Panginoon Diyos, na sama-sama kami, Lord God, na magpupuri sa iyo, Lord God, magpapasalamat, Panginoon, sa gagawin mong kamangha-mangha, Panginoon Diyos, sa buhay ng bawat isa sa amin. Marami pong salamat, Ama, sa lahat mong pangako, Panginoon. Dalangin ko na patuloy manatili, Lord God, ang iyong mga anak, Panginoon Diyos, na sumusunod sa iyong kalooban. Salamat, Lord God, sa lahat ng pagpapalang ito. At kung sino man po, mga nakikinig po of this FB live streaming na hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas, mangyari na itaas mo ang kamay mo at sumabay ka sa panalangin ito. Sige po, itaas natin yung kamay natin, tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat sa mga salita mo na napakinggan ko. Tunay, Panginoon, ikaw ang aking tagapagligtas, sapagkat ikaw ang nag-alay ng iyong buhay upang akuin ang aking mga kasalanan. Kung kaya lumalapit ako sa iyo, humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng buhay ko. Simula ngayon, ikaw na ang maghari sa buhay ko at manatili ang aking ugnayan sa iyo sa panalangin. Marami pong salamat sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. God bless po. Sunday po may service po tayo. Antabay po tayo sa ibang mga announcement po. Tuloy-tuloy po tayo na ginagawa ang kalooban ng Panginoon. God bless po sa inyo. Keep safe, keep praying. Mag-invite po tayo ng mga kakilala natin. Masyasyaran po natin ng gospel. God bless po.